Itinaboy ng Espiritu si Jesus sa disyerto. Ang salitang pinili mula sa Ebanghelyo ni Marcos na ipaliwanag kung paano hinikayat ng Espiritu si Jesus sa disyerto ay ang parehong salita na ginagamit ng mga Ebanghelyo upang tumukoy sa pagpapalayas ng mga demonyo, sa mga taong pinalayas sa kadiliman, at sa pagpapalayas ni Jesus sa mga taong ginawang pamilyang lugar ang templo ng Diyos. Sinabi sa atin ni Marcos na ang Espiritu ang nagtulak kay Jesus nang humiwalay kaagad pagkatapos ng kanyang binyag. Ito ba ay upang hanapin ang kahulugan ng kanyang nakita at narinig sa binyag? Marami siyang dapat pagnilayan pagkatapos mabuksan ang langit. Bumaba sa kanya ang Espiritu at ang tinig ay nagpahayag, "Ikaw ang aking minamahal na anak, sa iyo ako ay lubos na nalulugod." Maaaring nakita ni Marcos na sumulat ng unang ebanghelyo ang bautismo ni Jesus bilang simbolo ng kanyang pagkakatawang tao at ang mortalidad na ipinahihiwatig nito. Sa binyag, ginawa ni Jesus ang kanyang sarili na isa sa mga tao na inilalagay ang kanilang buong puso at kaluluwa sa metanoia. Isang magandang desisyon na nagtulak sa kanila na lumaya sa makitid na mga pangitain na humahadlang sa pag-asa. Samantalang, sina Mateo at Lucas na naglalarawan sa mga tukso ni Jesus bilang isang paglalagom ng kasaysayan ng Israel at ng iba't ibang paraan ng pagiging Mesiyas. Ang paglalarawan ni Mateo at Lucas tungkol sa mga tukso ng tinapay, templo at idolatriya kung saan si Jesus ay pumapasok sa puso ng mga kontradiksyon. Ang hindi matitinag at nakakatakot na mga puwersa ng kalikasan at ang mga espiritual na katotohanan na nakatago sa lahat ng bagay na nagpapatotoo sa kung ano ang lampas sa ating mga pandama. Tila si Jesus ay maaaring itinaboy sa disyerto upang malaman kung ano ang pinakamalalim sa kanyang sarili, ang pag-asa ng Diyos para sa paglikha at kung paano sila ay magsasama. Si Jesus ay partikular na sensitibo sa bawat galaw ng Diyos sa mundo at naghahangad na maranasan ng Diyos ng mas malalim. Para magawa iyon, sino man kasama si Jesus ay kailangan maglaan ng oras. Ang pamamalagi ni Jesus sa disyerto ay parang isang mahabang sabat, isang oras ng paglilibang, ng pag-set aside ng sarili niyang mga proyekto upang pahintulutan ang Diyos na hawakan at muling mabuo ang kanyang imahinasyon. Ang mga talata ng awit 25 na ating idinadalangin sa liturhiya ngayon ay maaaring ang salmo sa mga labi ni Jesus habang siya ay nasa disyerto. Ang panalangin ito ay maaaring humantong sa ating 40 araw ng Kwaresma. Kapag taos puso tayo sa pagdarasal, pinubuksan natin ang ating sarili tulad ni Jesus. Tinatawag tayo ng panalangin tungo sa pagdidisiplina ng paglilibang. Ito ay humahantong sa atin ng higit pa sa iniisip natin na alam natin. Kapag tayo ay nananalangin, alalahanin na ang iyong habag at pag-ibig ay mula pa noon. Alam natin na ang Diyos ay hindi nangangailangan ng mga paalala. Sa halip, kailangan nating pagnilayan ang ating mga karanasan sa pagkahabag ng Diyos at magpasalamat sa mga taong nagpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Mauunawaan natin ang mga katagang, "Mabuti at matuwid ka, Panginoon," na nagpapakita sa mga makasalanan ng daan. Ang
panalangin ito ay naglalagay sa atin ng ugnayan sa paanyaya ng Diyos sa atin. Minsan ay banayad, minsan ay nakakatakot. Sa pagsisimula natin ng Kwaresma, sa halip na pumili ng isang bagay na dapat isuko, ang isang mas radikal na paraan ay ang pag-ako sa paglilibang na nagbibigay daan sa atin ng mangarap na lampas sa ating kasalukuyang abot tanaw. Iyon ay magdadala sa atin sa kaharian ng uri ng sakripisyo na naglalaan ng ating panahon. Inaakay tayo nito tulad ni Jesus sa sagradong aktibidad ng pagkilala sa ating sarili at sa ating mundo mula sa pananaw ng Diyos. Sa ating mga nakasanayan sa panahon ng Kwaresma, tulad ng panalangin, pag-aayuno at paglilimos, ay nagiging paraan kung saan tayo nakikipag-ugnayan sa mundo na naghahanap hindi lamang ng ating sariling pagbabago, kundi pati na rin ang pagpapagaling at pagpapanumbalik ng lahat ng nilikha. Sa ating paglalakbay sa Kwaresma, alalahanin natin ang ating panawagan sa pangangasiwa, paglaban sa kahirapan, at isabuhay ang pag-asa ng Ebanghelyo sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Magsisi at maniwala sa Ebanghelyo. Simulan natin ang Kwaresma na may pusong bukas sa pagbabago at pagpapanibago. Amen.